Pagdating po sa underbone category ng mga motorsiklo, masasabi ko po, isa po itong BF3i ng SYM na mayroong magandang specification na pwedeng pantapat sa mga naghahari ngayon sa underbone category. Okay, bali last year or 2022 nakapag-review na po tayo nitong version 2 nitong BF3i ng SYM. So ito po ngayon yung version 3. Alam ko po meron pong tatlong kulay na available dito. Itong combined color po ng matte black and red, and then yung matte black na combine sa gold, and then yung isa wala lang po dito, yung matte black naman na combine sa blue. Pero ang natitipuhan kong kulay ito pong combine ng red at saka black. Ayan. By the way mga ka-riders, naandito ulit tayo sa Consorte Motors, dito lang po sa Sambat ng Santa Cruz, Laguna. Kaya kung naghahanap po kayo ng matataas na specifications ng motorsiklo at the same time medyo mura, pero ito hong BF3i hindi ko po masasabi na mura dahil nga po sa taas ng kanyang specification. Sa ngayon po i-update po kayo sa kanyang presyo. Nasa 126,800 pesos po ang kanyang cash price. So ayan, unahin na natin yung kanyang mga presyo. Pag mag-i-installment po tayo, humihingi po sila ng 10,000 pesos na down payment. And then sa 3 years po, 5,599 ang kanyang monthly installment. Okay, ito po si SYM BF3i 185cc version 3. Okay, alam ko marami pong tataas ang kilay na riders lalo na pagdating sa kanyang presyo dahil sa totoo lang po talagang medyo mataas po ang kanyang presyo, pero alam niyo po reasonable naman po dahil hindi natin lang nabubusising maigi. Mataas po ang mga specification nitong SYM BF3i, pero syempre dahil dito sa atin sa Pinas sanay lang talaga ang tao sa Big 4, pero itong SYM po kung hindi nyo itatanong sa ibang bansa ay tanyag na tanyag po ito. Pero siyempre, sa huli, ang pagpapasya, nasa atin pa rin po. Ito lang po, kaya ako pinapakita sa inyo. Karagdagan choices lang po, in case na ayaw nyo dun sa ibang mga underbone category na motorsiklo. Ito po ang isa sa inyong choices. Okay, sige, unahin na natin yung kanyang specification para malinaw po sa lahat. Kung mapapansin nyo sa kanyang braking system, dual ABS na po ang kanyang mga preno. Unang-una dito sa kanyang front brake, kaya makikita nyo yung wavy shape na kanyang single disc, and then ito po yung kanyang ABS sensor. Kaya pagdating sa preno po talaga busog itong si BF3i, and then naka dual piston caliper na po siya, and then of course yung kanyang telescopic port na front suspension, and then dito sa kanyang mag wheels, ayan, gold plated na po ang kanyang kulay.
meron pong sukat na 90 by 80 by 17 dito sa kanyang front tire. Of course, tubeless na po ito. Na ang brand naman po ay Kenda. Then check naman natin yung kanyang brake dito sa rear tire. Ayan, nakikita naman po nyo yung kanyang ABS. Ganun din po na medyo maliit lang po yung disc dito sa rear, unlike dun sa front, medyo large size siya. So ito po, wavy shape din yung kanyang single disc dito sa likod, and then ito po yung kanyang ABS, and then ayan, naka single pot caliper lang dito po sa rear brake. And then yung sukat po dito sa rear tire, 120 by 70 by 17, and then mapapansin nyo low profile po siya, and then malapad, ayan, para mas safe ang ating takbo. Malayo-malayo sa slide o disgrasya pag ganito po kalapad ang ating gulong. Then hindi ko po makita yung kanyang suspension. Nakatago po eh. Ito yung kanyang monoshock na shock absorber nandito po sa gitna. Kaya ang linis niya tignan, di ba? Parang wala siyang suspension kung titignan mo dito sa likod. Okay, balik po tayo dito sa kanyang harap. Bali yung kanyang main headlight, ito po sa taas. Bulb pa rin po. And then sa turning signals, ito, mga naka-LED na. Maganda ang voice niya. Kitang-kita. And then yung DRL niya, hindi masyadong pansin, pero ito po yun, yung parang kilay dito sa gitna. Ayan, may bad boy look po yan kapag naka-ilaw dahil yung shape po niya parang letter B. And then napaka-aggressive ng kanyang itsura. Yung shape, yung pagka-aerodynamics niya, kumpleto po, talagang panlaban itong motorsiklo na to. Although ang kulay na ginamit lang po sa decals, meron siyang gold lining dito, then red, and then naka-indicate na po dito sa kanyang sticker, ayan, ABS system. And then dito sa kabila, viciously fast, kaya expect na natin, mabilis po talaga itong si BF3i 185cc. Okay, dito sa kanyang side profile, ito nakalagay naman yung kanyang model name na BF3i, and then 185cc. Ayan, version 3, V3. Fuel system, ayan. Fuel injected na po siya. And then, yung kanyang ABS system, ayan. And then, dito sa kanyang side fairings, ayan, meron siyang air intake para singawan o labasan ng hangin. Ayan, mas maganda, mas makakatulong sa cooling system ng ating motorsiklo. At the same time, pag humataw tayo ng takbo, syempre, makakatulong yan. Hindi natin sasalagin ng hangin, kumbaga tatagos lang siya. Okay, dito naman po sa kanyang tail light, ayan, pure LED na po siya, pati stoplight syempre. And then sa turning signals, yung kanyang style parang bulb ano po, pero LED po yan. Okay, ano nga ba ang in-upgrade dito sa version 3? Okay, bali po sa kanyang power, ayan, mas tinaasan pa. Kasi dito po sa BF3i version 3, bali meron na po siyang maximum power na 19.7 horsepower at 9,000 RPM, at meron din siyang 14.4 Newton meter na torque at 7,500 RPM. Unlike po dun sa version 2, bali meron lang pong 17.7 horsepower at 8,000 RPM, and then sa kanya naman torque dun sa version 2 po 15.3 Newton meter at 7,500 RPM. And then syempre liquid cooled na po ang kanyang cooling system. Makikita natin yung pag magre-refill tayo ng coolant, mabilis ang access po. Ayan, nasa ilalim lang po ng kanyang radiator. Kaya no problem sa pagre-refill, mabilis po. And then of course 4-stroke single cylinder, 4 valve, at 6-speed na po ang transmission nitong manual na BF3i. Then napansin ko malaki po ang sukat ng kanyang bore and stroke. Meron po itong sukat na 63.5 at 57.8 mm. So syempre kapag malaki ang size ng bore, alam naman natin malakas ang power, malakas ang arangkada. Kaya sa top speed, maaasahan po natin itong si BF3i. Okay, speaking of top speed, nasa 144 kilometers per hour ang kanya naman pong bilis. And then meron po siyang 7 liters na fuel tank capacity. And then sa fuel consumption, although 6-speed siya, 4 valve, matipid pa rin po siya sa gasolina. Meron siyang fuel consumption na 55 kilometers per 1 liter. Okay, may timbang po na 124 kilograms itong si BF3i. And then sa kanyang ground clearance, nasa 150 mm po. Then pagdating sa seat height naman yan, nasa 790 mm naman.
Okay, dito po sa kanyang instrument panel, bali combined analog and digital po. And then dito meron siyang button, ito po yung kanyang select saka menu. Okay. Bali ito po, RPM, ito po ang kanyang analog. And then dito po sa kanyang digital gauge, bali yan dyan na po ang speedometer, odometer, fuel indicator. And then alam ko meron po itong time. And then dito po sa kanyang right side, andyan po yung kanyang mga turning signals, kabila. And then check oil engine. And then yung kanyang temperature. Then dito sa kabila naman yan, sign po ng high beam, low beam. And then yung kanyang neutral sign. Okay, dito naman sa kanyang button, dito sa left side po, high beam, low beam na may kasama na pong passing light. Okay, malaking tulong po para sa ating pag-overtake. And then turning signal, left and right turn. And then yung kanyang horn. And then dito sa kabila naman po, isa lang siyang button. Ito yung kanyang electric starter. Okay, hindi ko lang kung may laman to, ano. Mukhang mayroon siyang abang, di ba? Pero sana ginawa ng ano, naglagay na ng charger, ano po. Pero wala po siyang ano rito, USB charger. And then of course, ito po yung kanyang ignition na may kasama pong secure shutter key. And then dito po ako nagagandahan sa kanyang upuan. Pulido ang pagkakagawa po. Although one tone lang siya, pare-parehas lang siya ng kulay. Yung kanyang pagkakatahe, stitches, pulido rin. Kulay red na stitch ang ginamit. Kaya tumerno dito sa kulay red na kanyang grab bar na parang letter M din ang shape. Then of course, ayan, nakasulat na yung kanyang brand. Kaya malambot siya. Hindi, mukhang leather naman yung kanyang materials ng kanyang seat cover. At makapal, in fairness. Then yung shape niya, ayan, malalim po ang tabas dito para sa komportable pag-upo natin. And then dito sa ating angkas naman, ayan, flat lang halos siya para hindi naman siya hirap. Kasi mahirap pag nakatambok ko medyo mahirap upuan at mataas. Okay, sakyan na natin. Pero, syempre, tanggalin muna natin sa center stand. Okay, no problem din sa side stand. Hindi siya mabuwal tignan. Tama-tama lang ang kanyang forma. Okay, sampa na tayo. Sakto lang sa atin, hindi tayo tiyad, oh. Lapat ang ating dalawang paa. Nakatayo na tayo nito, oh. Hindi pa tayo nakaupo. Ayan, pag-upo naman, komportable. Dito wala problema, naka-upright position yung kanyang panel. Hindi tayo yuyuko masyado. Kaya maganda at focus lang sa ating pagmamaneho. Okay, turning radius. No problem. Although mahaba yung kanyang bar end, ano? Maganda po ito may bar end para pag bumara, ito muna ang madadamage. Okay, dito sa kanyang right side, no problem. Then try natin yung kanyang front brake, ano? Dito sa brake lever ng kanan. Sayang, wala po tayong battery Matetest sana natin yung kanyang ABS dito sa madulas na floor. Pero ito, narinig ko naman niya, sumagit-sit na siya. Malakas din ang kanyang preno. Iba talaga pag naka-disc, syempre. Ayun, sumasagit-sit lang. And then dito tayo sa rear brake. Okay, ayun, medyo malalim pero kagat-agad. Malakas ang rear brake. Okay, ito na, yung suspension, check natin. Although hindi siya kita rito katago. Although hindi ganun kalakas yung kanyang bounce, pero alam naman natin, pag ganitong monoshock, reliable to, balance ang ating bounce. Kaya, okay ang kanyang shock.
riders, hanggang dito na lang. Pero bago tayo magpaalam, i-update ko lang kayo sa mga unit na available dito sa Consuerte Motors, Sambat, Santa Cruz, Laguna. Dito sa harap nila, ayan, si Euromotor Rapido 110cc, and then si Marvel 125, and then si SYM Bonus X 100cc, and then yung dalawang Fiat 3i syempre. And then dito sa likod po, yung kanilang Euromotor Rock R125. And then dito po sa kabila, ayan, si R125 na Euromotor din. And then yung kanilang daang hari na 150cc na pan tricycle. And then si Euromotor E110cc. And then si R125 din, ayan, Euromotor, dalawa, orange sa red, and then matte black. And then dito sa likod yung kanilang Keyway Icon 110cc. Okay, ayan, matte black and then matte blue. And then siyempre ito yung pinakamura nilang scooter na step by step 110cc, black at red. And then ayan si Marvel, and then yung kanilang Copy Racer 152cc. And then puro ripo po ito nasa likuran na. Okay, ayan, linggo bukas po sila, katulad ngayong araw, yan bukas. Kaya in case na kayo walang ginagawa at naisipang mag-canvas, ito pwede nyo pong isama sa inyong pagpipilian. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po mga ka-riders.